Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, di rin siya kumbinsido dito sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa motion for reconsideration sa impeachment ni Sara Duterte, mga kabunyog. Kumbaga si Ombudsman Boying Rimulya pareho rin ng opinion o ng mga komentaryo ng iba pang mga legal experts. Ang paniniwala din ni Ombudsman Boying Rimulya, nagkaroon din ng judicial overreach. Sumubra ang Korte Suprema sa naging desisyon nito. Ito ang pagkakasabi ni Ombudsman Boying. Sabi niya, may problema tayo sa last decision ng Supreme Court on VP Sara Duterte impeachment. I don't totally agree with that. Parang nawala yung rulemaking power ng House. O yan kumbaga hindi siya totally agree. Ibig sabihin, may ibang bahagi doon na sang-ayon siya pero hindi siya totally agree. Ang sinabi ni Ombudsman Boying na parte o bahagi na talagang hindi siya sang-ayon, parang ang nawala na yung rulemaking power ng House. Pero may problema tayo sa last decision ng Supreme Court. I will not agree with that. Ano yan? I don't totally agree with that. Ano? Sa impeachment. Impeachment, yung impeachment. I think parang nawala yung rulemaking power ng House. ng Congress. Parang Congress. Dahil dun sa kinahon. dun sa decision na yon. Yes. Ayun nga Pero anong remedy sinasabi nun? nga ni Tito Soto, Kon. kailangan na ng charter change. Oo, pag ganyan. Kung ganyan lang, Ganyan na lang. kailangan na, di ba? Oo. Overreach Overreach na. There was an overreach. Ano yan, very detailed yung Exact. decision na yun, kaya uncomfortable ka kasi Yes. it goes May into mga- the way that Congress conducts its Yes, business. yes. Ganun. Oo, Ganun ka oo, detail, hindi ko oo, nabasa pa eh. Parang sila lang gumawa ng rules ng Sila nagdidictate. Nagdidictate. Anong rule ang tama, anong rule ang mali. mali. Kahit hindi siya in controversy. Yes. Okay. Dapat doon, dineclare nila ang constitutional kung talagang Finish. mali yung rules. That's it. Oo. Pero without saying it, Mm. they did it. Ano yung tinutukoy niya dito? Sa Constitution kasi, sa Article 11, Section 3, Paragraph 8, ang nakalagay kasi talaga doon, ang power na gumawa ng rules tungkol sa impeachment, kung paano ang proseso ng impeachment, binigayan sa Kongreso. Nakalagay yan sa Constitution. Kasi siyempre sa Constitution, hindi naman pwedeng i-detalye yung procedure ng impeachment. Mga generalities lang ang nasa Constitution. Pero, nakalagay sa Constitution, sinong gagawa ng rules tungkol sa impeachment? Kongreso. Malinaw yan sa Article 11, Section 3, Paragraph 8. Ang Congress ang may power na gumawa ng rules tungkol sa impeachment. Ang problema dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, lumabas lang na parang desisyon. Pero marami nang dinitalye ang Korte Suprema sa desisyon nito na parang ito na yung gumawa ng rules tungkol sa impeachment. Yung mga steps, yung mga requisites sa impeachment, pati nga definition kung ano yung session days. Ang Supreme Court na ang nagsabi kung ano ang session days. Hindi naman ganun dapat kasi ang Kongreso mayroon na itong pagkaintindi kung ano ang ibig sabihin ng legislative session days. Nakalagay kasi sa Constitution, pagka-file ng impeachment sa Secretary General ng House, pagka na-file na ito, mayroong 10 days ang Kamara o ang House para i-refer ito sa Rules Committee. Katapos i-refer naman ng Rules Committee sa Justice Committee. 10 session days. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, ang session days na sinasabi, iba sa legislative session days. Ang session days na sinasabi sa kaso ng impeachment, calendar days. O yun palang, ano na yun parang ang Korte Suprema na ang nagsasabi kung ano yung session days. Kasi nakalagay sa Constitution 10 session days.
Sa parte ng Kongreso, ang sinasabing session days, yung legislative session days. Nakalagay yan sa rules nila. Ang ginawa ng Korte Suprema, hindi. Ang sabi ng Korte Suprema sa desisyon nito, ang session days ay calendar days. So medyo ano na yan. Kumbaga nagbibigay na ng sariling rules ang Korte Suprema. Marami pa. Marami pang mga sinabi ang Korte Suprema sa desisyon nito na in effect ay nagano na para na siyang gumagawa ng sarili niyang rules tungkol sa impeachment, bagay na wala sa kanyang kapangyarihan. Kasi nga ang kapangyarihan sa paggawa ng rules sa impeachment nasa Kongreso. At saka ang trabaho ng Korte Suprema, interpretation. I-interpret ang batas, i-interpret ang konstitusyon. Hindi siya pwedeng gumawa ng batas o ng rules. Kasi ang tawag na dyan, judicial legislation. Kapag nag-judicial legislation na siya, sumusubra na siya. Yun yung tinatawag na judicial overreach. Yan yung sinasabi rin ni Ombudsman Boying Rimulya na yung rulemaking power ng Kongreso pagdating sa kung paano ang impeachment, kinuha na ng Korte Suprema. So sabi ni Ombudsman Boying, hindi siya totally agree. Kaya nga sang-ayon siya sa sinabi ni Senate President Soto. Sabi ni Ombudsman Boying, tama si Senate President Soto. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ang worry lang, ang kinakabahala lang ni Ombudsman Boying, kung ganyan na ang Korte Suprema ay nakikialam na sa ibang domain na hindi niya naman saklaw kasi may separation of powers tayo, nakakabahalaan niya yan. Baka dumating din ang panahon na kahit siya sa ombudsman, yung mga exclusive na domain ng ombudsman, pakialaman na rin ng Korte Suprema. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, nakakabahala yung ganyan. Parang nagiging masyado ng makapangyarihan ang Korte Suprema. Sa separation of powers, co-equal ang mga branches ng gobyerno. Ang legislative, ang judiciary, ang executive, co-equal yan. Pati yung mga constitutional bodies, hindi pwedeng mangibabaw ang Korte Suprema sa lahat ng yan. Halimbawa, sa paggawa ng batas, ang may kapangyarihan yan ay Kongreso. Ang tungkol sa impeachment, Kongreso din yan. Kongreso rin ang may kapangyarihan sa impeachment. Hindi pwedeng maging makapangyarihan sa impeachment ang judiciary, ang Korte Suprema lalo na, kasi impeachable officials din ang Korte Suprema eh. Kaya medyo ito, mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga ang nangyayari ngayon, hindi lang si Senate President Soto, hindi lang si retired Associate Justice Adolfo Ascona, hindi lang si dating Constitutional Commissioner Rini Sarmiento, hindi lang ang mga kilalang lawyers na tulad ni Denmel Santamaria, si Attorney Jess Falses, hindi lang sila Professor Tamase ng College of Law ng UP, hindi lang sila yung may ganung pananaw. Kahit si Ombudsman Boying ay ganun ang pananaw na medyo nga sumubra ang Korte Suprema sa desisyon nito, judicial overreach. Kaya lang, ang tanong na dito, paano mababago ang desisyon na yan ng Korte Suprema? Yun ang medyo mahirap. Kasi sabi nga ni Senate President Soto, ilang retirements pa muna ang kailangan bago mabago ang desisyon na yan. Kasi yung composition ngayon o bumubuo ng Korte Suprema, magre-retire muna ang mga justices na yan. Kapag nag-retire yung mga justices na yan, bago na ang komposisyon, saka posibleng mapalitan ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang kung hanggat yan pa ang komposisyon ng Korte Suprema, mahihirapan. Kaya sabi ni Senate President Soto, matagal-tagal pa yan. Kaya medyo napo-frustrate sila. Anyway, ang lang dito na kaya yung mga nagsasabi kay Senate President Soto na ano naman daw ang nalalaman nito sa batas. Graduate lang daw ito ng One Bull University. Ano lang daw ito ng Itbulaga, host. Bakit mas magaling pa daw ito sa mga justices ng Korte Suprema? Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Makikita naman natin na hindi lang naman si Senate President Soto ang nagsasabi ng ganon. Ito nga, kahit si Ombudsman Boying Rimulya, abogado na rin yan, nagsasabi ng ganon na medyo nga sumubra ang Korte Suprema. So ibig sabihin,
kahit naman hindi abogado si Senate President Soto, ang mga sinasabi niya naman ay may batayan. Kaya ano rin yan, lalo na ngayon na sinang-ayunan din siya ni Ombudsman Boying Rimulya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.